Namatay ang tagapagmana. Pwede na bang ibenta ng mga anak ang mana? Marami rin ang nalilito sa sitwasyong ito. Ang tanong ay, kung namatay na ang tagapagmana at hindi pa na ililipat sa pangalan niya ang mana, pwede na ba itong ibenta ng direkta ng kanyang mga anak? Ang maikling sagot ay, depende sa sitwasyon. Pero sa karamihan ng kaso, hindi pa pwedeng basta-basta. Ganito po ang paliwanag. Kapag namatay ang orihinal na may-ari ng lupa o bahay, ang pagmamay-ari nito ay napupunta sa kanyang mga legal na tagapagmana. Ngunit hindi ibig sabihin nito na maaari na agad itong ipagbili ng walang tamang proseso. Kung ang isa sa mga tagapagmana ay namatay bago pa mailipat sa kanyang pangalan ang mana, ang kanyang karapatan sa mana ay nagiging bahagi rin ng kanyang sariling estate. Ibig sabihin, ang karapatang iyon ay mapupunta sa kanyang mga legal na tagapagmana, gaya ng kanyang asawa at mga anak, ayon sa batas. Dahil dito, kailangan munang maayos ang settlement ng estate. Sa maraming pagkakataon, kailangan munang magkaroon ng tamang dokumento tulad ng extrajudicial settlement kung kwalipikado, mabayaran ang mga kaukulang buwis at masunod ang iba pang legal na requirements bago tuluyang mailipat ang pagmamay-ari. Kung ibebenta agad ang property nang hindi pa naaayos ang mga prosesong ito, maaaring magkaroon ng problema sa paglipat ng titulo. Posible ring magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga tagapagmana o magkaroon ng aberya kapag ipaparehistro na ang bentahan. May mga sitwasyon na maaaring pumirma ang mga tagapagmana sa pagbebenta ng kanilang hereditary rights. Ngunit iba ito sa pagbebenta ng mismong ari-arian na may malinis at maayos ng titulo. Kaya mahalagang malaman ang eksaktong kalagayan ng property at ng mga tagapagmana bago gumawa ng anumang transaksyon. Tandaan din na bawat kaso ay may magkakaibang detalye. Maaaring magkaiba ang proseso depende kung may naiwang asawa, ilan ang mga anak, may testamento ba, at kung naayos na ba ang estate ng unang namatay. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon kayo, mas mabuting kumpletuhin muna ang mga legal na dokumento upang maiwasan ang problema sa hinaharap at maging maayos ang paglilipat ng pagmamay-ari. Kung may tanong ka tungkol sa bahay, lupa, titulo, mana o bentahan ng property, i-comment mo lang sa ibaba at baka iyon ang susunod nating pag-usapan. Follow Awareness PH for reliable property info. Share and save this video para iwas sakit sa ulo.